Sunday matapos i-cremate sa Arlington Memorial Chapel ang mga nabinang anak ni Cesar Montano na si Christian Angelo Manhilot. Dumiretso mag-anak sa kanilang tahanan sa Quezon City. Ano po si Angelo? Siuwi na po namin. Marami mang nagtangkang ma-interview ang aktor. Pinili nito ang manahimik at panatiling pribado ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa pinakaunang pagkakataon, eksklusibo sa The Buzz, Cesar, ibinuhos ang kanyang buong saloobin sa pagkamatay ng anak. Pagdating namin dito, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. May mga few days pa akong hindi makapaniwala, but I keep on talking about it para to convince myself na wala na nga siya, si Angelo. Si Shine from day one, grabe yan, grabe. Talagang hagulgul talaga to the max. Dahil nga, kapag pinapagalitan ko minsan si Angelo, ang takbuhan niya sa Sunshine. Inamin ng aktor na puno pa rin ng emosyon ang kanyang bawat araw sa biglaang pagkawala sa kanyang piling ni Angelo. Yeah, every now and then, pag naalala ko na naman siya, ando na naman. But I have to move on. Sa panayam ni Cesar sa The Buzz, isang touching tale of drama ang ibinahagi ng aktor. Actually, itong kausap kita ngayon itong teleponong gamit ni Angelo, yan ang ginagamit ko ngayon para mag-usap tayong dalawa. Kung mismo kung saan si Angelo nandito ako ngayon nakaupo rin ngayon. Sa pagpanaw ng kanyang anak, gaya ng kahit sinong magulang, pinagsisisihan daw ni Cesar kung bakit hindi niya nagawang pigilan ang mapait na pangyayaring ito. Sa totoo lang, to be quite honest, the most sincere answer to that is talagang napakarami. Sana ganito, sana sinama ko na the day before, sana sinama ko na lang siya kagad dun sa Bohol. Sana nung last week pa, sana nakausap ko siya, sana ganito. When in retrospect, hindi lang ako nagaganon. Mga pinsan niya, mga kabarkada niya, pati si Angela, sana sinagot ko siya na nag-text siya sa akin na I need somebody to talk to. But kung iisipin mo, yung mga sana na yan, kung talagang mangyayari, if God didn't allow it to happen, hindi talagang mangyayari yun. And if God decided to take Angelo's life a month ago, nangyayari yun. Sa ngayon, kasabay ng pagharap nila sa panibagong kabanata ng kanilang buhay, nawala si Angelo. Ang dating silid ng anak, unti-unti nang pinababago ni Cesar. Pag bagong paint, parang nagbago yung feeling mo. This time, kailangan ng mga bagong pananaw, bagong pakiramdam, bagong nakikita. We're trying to deviate yung feeling natin para maiba naman yun. But definitely, si Angelo nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin sa puso namin. Ngunit, isang tale of deceit ang kinasasama ngayon ng loob ni Cesar. Ang akusasyong ginagamit di umano niya ang pagkamatay ng anak para sa politika. Hindi nga ako nagsasalita. Yung salita ko is please respect our grieving. Wala sa puso ko yan. Hindi ko po gagawin yan. That would be the least na maiisip ko para sa anak ko at para sa aming pamilya. At bilang panghuli, binahagi ni Cesar na kamakailan lang, dinalaw siya ni Angelo sa panaginip at ang mensahe nito, malinaw na tumatak sa kanyang puso't isipan. It's a very, very clear dream. Ang first niyang tagubilin is, please, pakisabi mo sa kanila, ipag-pray ako. At okay lang ako dito. At pangatlo is, lagi ko silang kasama. So yun, may appeal to all the friends of Angelo, our friends also, yung mga nakikinig po, sana po tulungan niyo ako ipagdasal si Angelo for his soul. Buboy, if you're watching, nakikiisa kami sa iyong pagdadasal para kay Angelo. Why, yung sinabi nga niya na politics is extremely cruel, but to hit somebody because of the loss of his child na
sobrang unspeakable yung pain na pinagdadaanan ngayon. I think the entire family has handled it with so much dignity at ibalik natin sa kanila yung dignidad na yon. Ako, I'll be very personal. Doon po sa mga nagsasabi na di umano'y ginagamit ni Cesar Montano ang pagkamatay ng kanyang anak sa politika. I think that's low. That's really cruel. Sabi ko nga, I'll go personal. Cesar Montano is a decent man. No, and ano, boys? He's a very, very decent man. My God, kung ano, what a time, di ba? Kasi Yes. what a time for this to happen. It happened on day 1 of the local election Right. campaign period. And napakahirap kasi from my own personal experience, it is much easier to campaign on a national level Than it is to campaign locally. Kasi ang explanation ko po dyan, sa lokal, madami ka talagang kaibigan, kapitbahay, kapamilya. Like, for example, yung ano na lang, yung parang, like in Makati, I honestly didn't know na si Junjun Binay pala, kalaban may Tito Butch Aquino. And then I didn't know na si Teddy Boy Locsin and his wife Louie are now with the Mercado camp. So, even though Junjun is a very close friend and we became really close after mom's death and his wife's death, I had to extend my apology na hindi ako makasama kasi ang dami palang maaapakan. So parang yun yung mga kaganapan sa lokal. Lalo na si Cesar na Bohol is really where he grew up. He keeps right. going back to where his businesses are. Nakikita ko kasi ngayon si OG Diaz at naiisip ko nga na in a place like Quezon City, ang dami mong kapitbahay, di ba? Or sa iyo na lang, sa Borongan, where, di ba, boy, it's hard. Kasi minsan talaga, first cousin mo yung makakalaban mo, or kung hindi mo first cousin, matalik mong kaibigan, classmate mo, mga ganyan. Everybody's almost a relative. Yes, at least na on a national scale, sa sobrang laki ng Pilipinas, there are less toes na maaapakan mo. Ako naman mga kaibigan, I want to go back to the... Cesar. No, ilalabas ko lamang doon sa usaping may kinalaman kina Cesar Montano. Sana ang aking opinion po ay sana'y isang araw ay mabago yung ating pananaw, yung paradigm kung paano natin tinitingnan ang pagpapakamatay, ang suicide. Dahil the trauma is on the family. Yes. Isipin niyo po mga kaibigan, halimbawa, pag may isang member of the family who kills himself, who commits suicide, lahat ng espekulasyon ang magdudusa ang pamilya. Lahat ng mga tanong na wala naman talagang mga kasagutan po ay sinusubukan sagutin ng pamilya. At saka sa mga families involved, halimbawa dito sa mga kaganapan kung saan one decides to kill himself or herself, you would never know what happens in the mind of a person who ends his life right at that very moment. Na para bagang Chrissy, ang parusa ay nakatuon doon sa pamilyang naiwanan. No, and that's why respect is very important. I want to go to... Pag yung death na ganun kabata, boy. I know. And then you have to show more compassion to the family. You have to show more love, more respect. Give prayers. Dahil talagang dasal, Chrissy, dahil ano naman ang kinalaman ng pamilyang naiwan doon sa desisyon ng taong wala na. Kitilin ng sariling buhay. You know what I'm saying? No, but diba? Hard. In one sentence lang yan, accept only what they're ready to talk about. Kasi prying and asking for more, it took a lot already for Cesar to do that phone patch interview. Kasi at maraming salamat sa respetong binigay niya sa programa natin. Kasi hindi madali talaga ang pinagdadaanan niya. And allow the person in grief to express his grief in any way he wants. Yes. Minsan, gusto nilang tumahimik. Minsan, gusto nilang umiyak. Ibigay natin yung respetong yun. Alam mo, boys, so far, medyo marami tayong mga malulungkot na napag-usapan. Pero later naman, isa-celebrate natin ang birthday ni Vice Ganda. At alam mo, tayong dalawa, mahal natin siya kasi... Totoong-totoo yan. Ay, naku, sweet siya talaga. Kasi kanina lang nabanggit ko na pag-usapan namin yung aming puto na favorite ko. Yung sa Kalasyaw sa Pangasinan na inuwian niya ako talaga dahil sa fiesta. Tapos sabi ko, naku, yung sa Laguna na ngayon ang favorite ko. Tapos sabi niya, may show ako sa Batangas, uuwian kita dahil madadaan ako. At parati ko... Sweet, I know. diba? At parati kong sinasabi mga kaibigan, he
deserves his success. It was not overnight. He worked very hard for his success. Yeah, gusto ko siya talaga. Yes, ako rin. At ang ganda niya ngayon, nakakaloka. Makikita ko natin live, mga kaibigan, ang birthday Live na celebration. live. What success can do, gumanda si Vice. Sa Okay. pagbabalik yan ng The Buzz! Susunod sa The Buzz 10 presents POV Special. Tales of Drama and Deceit. Beauty pageant contestant Venus Raj. For the first time, ibubulgar ang damdamin tungkol sa pagkakalito bilang 2010 Pinipining Pilipinas Universe. Live! Ang pinakamatinding tanong ng bayan, masasagot na. Ang pinakaabang bagong mukha sa labas, makikilala na. Sino siya? Siya ay parating na. Handa ka na ba sa pinakamalalaking pagbabago